Maring itinanggi niya ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, Chairman ng House Committee on Appropriations, ang kumakalat sa social media na meron daw bilyong-bilyong pisong pondo para sa flood control projects sa Bicol Region. What's up mga kabayan? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating channel na kung saan talagang napapangiti ako mga kabayan sa mga nangyayari kaganapan. Napapangiti tayo mga kabayan dahil marami nang naghahanap patungkol dito sa flood control. At anyways, syempre mga kabayan, nakagawin na natin dito sa ating channel na kung bago ka pa lang dito sa ating channel at ngayon mo pa lang nakita mga kabayan, iniimbitahan kita na mag-subscribe, mag-like at mag-share na sa ganon ay maging updated ka sa mga video nating ilalabas na mga kabayan. At kung makikita ninyo mga kabayan, dito sa balita na to, talaga naman mga kabayan na nakakunot na ang noo ni Saldigo mga kabayan dahil sa matinding sinapit na baha dyan sa Bicol. Yan yung matindi mga kabayan na mayroong malaking budget ng flood control na 9.4 billion ay ngayon na hindi daw niya alam. Tinatanggi na mga kabayan. So pakinggan muna natin mga kabayan itong sinasabi dito ng balita para alam natin kung ano ba yung sinasabi nila diyan. Maring itinanggi niya ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, Chairman ng House Committee on Appropriations, ang kumakalat sa social media na meron daw bilyong-bilyong pisong pondo para sa flood control projects sa Bicol Region. Ayon kay Co, fake news ang naturang balita dahil sa katunayan niya, isa umano sa pinakamaliit ang alokasyon ng Bicol para sa National Road and Flood Control Projects. Sabi ni Co, ang prioridad ng gobyerno at ni House Speaker Martin Romualdez ay ang pagsasama o convergence ng flood control sa water management ng National Irrigation Administration para palakasin ang food security. Binigyang diin ni Co ang bawat proyekto para sa pagbaha ay konektado sa irrigation facilities ng NIA para matugunan ang pangailangan. Kita ninyo mga kabayan, di ba? Tinatanggi na ngayon ni Saldigo mga kabayan yung flood control flood control project na yan mga kabayan. Yan yung mahirap, At ngayon, di ba yan pinasa mga kabayan sa appropriation budget deliberation, Pinasa na ang mga Congress ng House of Crooks mga kabayan yung budget na yan. Ngayon, itinatanggi na niya mga kabayan yung budget ng flood control na which is 9.4 billion mga kabayan. At hindi lang yan mga kabayan. Hindi lang yan mga kabayan, yung budget pala na nakuha, ng Bicol mga kabayan. Pag sa laki pala ng budget, ayon yan kay Senator Villanueva mga kabayan. So pakinggan din natin ang sinasabi ni Senator Villanueva kasi ito ay nanggagalaiti din mga kabayan. Kasi sa sobrang laki ng budget na para sa flood control, pati bahay nila mga kabayan ay inabot din ng baha. Kaya pala rin mga kabayan ay nagre-reklamo na, Nakita ko sa mga social media, sa mga balita, nagre-reklamo na. Pakinggan muna natin mga kabayan na magkaintindihan tayo dito sa ating sinasabi. Mga kabayan, ang sabi, pambihira talaga mga kabayan. Ito. Nakita ko lang dun sa social media na yung sa Bicol region, sabi 9 billion yung flood control program sa Bicol region for 2023 or even 2024. Hindi po totoo yun kasi in 2023 sa DPWH alone 29.4 billion ang budget. This year for Bicol region 2024 ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024 meron kang 61.42 billion na budget for flood control in Bicol region alone. So ito dapat tignan nating mabuti sa budget deliberation kung saan talaga napupunta to, may impact ba talaga itong ginagawang flood control projects and programs ng ating pamahalaan. And if you would recall, I even mentioned sa plenaryo na 1.44 billion a day ang ginagastos ng pamahalaan. Kasama na po dyan, hindi lang DPWH, nandyan yung DENR, nandyan yung Climate Change Commission, nandyan yung MMDA at iba pang ahensya ng pamahalaan. Yan yung sinasabi natin mga kababayan na talagang ngayon mga kababayan masusunog dito itong kampo ni BBM mga kabayan. Hinagahanap na ang mga ibang kilalang senador, ibang kilalang congressman pagdating dyan sa flood control. Nandyan din si Congressman Marcoleta mga kabayan.
'di ba? At meron din balita mga kabayan sa Philstar, no? Na itong si Chis Escudero, yung Senate President ngayon mga kabayan, nagde-demand na, no? Na kailangan ipaliwanag itong flood control na to. Budget kasi sobrang laki nga naman mga kabayan. Paano daw ginastos itong pera ng flood control na ngayon mga kabayan ay lumubog sa baha ang lubog sa baha mga kabayan ng Bicol, ang Bulacan, ang Pampanga at iba pang parte mga kabayan ng Luzon. Masaklapan nito mga kabayan, meron pang padating ulit na bagyo ayon sa GMA. Paano nila ngayon mga kabayan naharapin yan? Diba? Paano haharapin? For sure mga kabayan, makikita natin dito na merong mga magbibigay ng financial dyan sa gobyerno mga kabayan. Ay ang tanong mga kabayan, yun kaya ay may bibigay ng mga kinauukulan, yun kaya ay may pamimigay nila, no? Sa mga kapuspalad natin na naapektuhan ng bagyo. Yun yung masaklap dito mga kabayan. Talagang kaya masasabi natin mga kabayan, nasablay talagang gobyerno. Sablay. Kasi dapat before pa lang mga kabayan, kung yan talaga na-spend ng naayon dun sa programa para dyan sa flood control, hindi yan magkakaganyan mga kabayan. Tingnan ninyo yung karating nating bansa. Meron din silang ganyan na problema, nagkaroon ng baha. Pero yung aksyon mga kabayan at yung baha nila ay ang bilis sumupa dahil sa flood control mga kabayan. May baha man sila. Hindi katulad dyan sa atin na luwog ang bubong ng bahay. Kita ninyo. Kaya dapat na talagang dinigin dyan. At nasabi din ni Senator Joel Villanueva ay gagawa ng isang komite mga kabayan para dinggin yung flood control na yan kasi bilyon-bilyon ang halaga. Tapos ito si Saldico mga kabayan, dinay niya na wala daw silang budget na sinasabi ni Senator Gatchalian na 61 billion sa loob ng 2 taon. Tipok ngayon si BBM nito mga kabayan. Ginawang sinungaling si BBM ni Saldico mga kabayan. At ito pa mga kabayan, hindi natin nakikita ito si hindi natin nakikita si Romualdez mga kabayan na nagbibida-bida ngayon sa ayuda. Wala ngayong mga kabayan. Walang ngayon. Nasa na ngayon si Romualdez mga kabayan. Mukhang nung tumirada si Madam Inday Sara ay biglang tumahimik mga kabayan, no? Biglang tumahimik ito si Romualdez. At mukhang nakakaramdam, abay teka muna. Baka pagka tayo sumali na naman dyan, bumatikos na naman, ay baka yung problema ko naman ang lumutang mga kabayan. Kita ninyo, 'di ba? Tapos ang papaliwanag nitong mga lutanista mga kabayan, kaya daw si BBM ay hindi sumagot, yun daw yung pagiging professional. Come on, men. Come on mga kabayan. Hindi yan pagiging professional. Wala silang may sagot, no? Doon kay OBP. Na ngayon mga kabayan, napatunayan lang na yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na hindi niya alam magpangulo. Kaya tama dyan mga kabayan, bumaba na lang si BBM kasi walang mangyayari mga kabayan. Kita ninyo yung mga nalustay na pera, bilyon-bilyon, tapos ang expected pa daw mga kabayan bago bumaba si BBM ayon kay Ping Lacson ay aabuti ng 25 billion, no? 25 trillion pala mga kabayan. 25 trillion bago bumaba si BBM ang may magiging utang. Wala pa naman tayo mga kabayan nakikita na masasabi natin na katulad nung mga ginawa ni Pangulong Duterte ng project, partida pa yan mga kabayan. May 2 taon na halos COVID mga kabayan ang bansa natin. Problema sa COVID, pero nakita natin yung progress ng bansa natin. Nagkaroon ng modernization, nagkaroon ng yung build program ni Pangulong Duterte na dahil sa pandemic hindi na ituloy-tuloy, pero ngayon mga kabayan makikita ninyo, di ba? Makikita ninyo yung mga magagandang proyekto ng dating administrasyon. Ito si BBM, 3 taon na mga kabayan. Wala pa tayong nakikitang matino na proyekto ng gobyerno niya, ng administrasyon niya. Paano hindi tayo mga kabayan maghahanap? Paano hindi siya paghahanapan mga kabayan? Nakita natin sa dating administrasyon kung paano magpatakbo ng bansa yung ating dating Pangulo. Wala pa tayong problema sa mga Chinese, mga kabayan. At saka yung sinasabi nila mga kabayan na maka-Chinese yung mga Duterte. Kahit naman nung unang-unang panahon pa, 100 years ago, 1,000 years ago,
May mga Chinese na mga kabayan sa Pilipinas. Barter yung kapalitan ng mga produkto. Oh, 'di ba? Ay nako mga kabayan, mahirap talaga ang sitwasyon ngayon ng administrasyon na to. Paano nila ipaliliwanag yung mga nawawalang pera na yan? Na while si Saldico ay hugas kamay na mga kabayan. Yan yung napakahirap. 'Di ba? Yan yung napakahirap ngayon ipaliwanag pagka nagkaroon ng pagdinig. Dapat ang dinidinig nila yung flood control na yan. Ituloy nila yung pag-iimbestiga. Kasi kita ninyo, ganyan ang sinapit. Unlike doon sa iniimbestigahan ng mga crooks na yan mga kabayan sa Huwad ko. Oh, ano pag iimbestigahan nila diyan mga kabayan, yung EJK, may sapat naman mga kabayan na batas para sa mga namatay o pumatay, 'di ba? Wala namang katulad nga na sinabi ni Congressman Marcoleta mga kabayan, walang aid of legislation mga kabayan yung ginagawa nila na pagdinig-dinig, no? So, diyan mga kabayan makikita ninyo kung gaano ka-corrupt ang gobyerno, no, mga kabayan. So anyway, no, hanggang dito na lang ulit mga kabayan yung ating video at see you sa susunod na mga video na i-upload natin mga kabayan. Mag-iingat kayo at sana ay magkaroon ng matino, no, na pamamala to si BBM kasi wala pa tayong nakikitang matino mga kabayan, puro sablay, puro O sige na mga kabayan, ingat kayo at adios sa inyong lahat. Bye bye, see you sa susunod na video.